Kahit sa sandaling ito, ang inyong mga bato ay maaaring tahimik na naapektuhan dahil sa ilang uri ng gulay na araw-araw ninyong kinakain. Magandang araw po. Ako si Dr. Maymie Santos, isang doktor na may 28 taon ng karanasan sa nutrisyon ng mga nakatatanda. Noong nakaraang buwan, isang 68 taong gulang na pasyente ang isinugod sa emergency room matapos mawalan ng malay dahil sa acute kidney failure. Isa sa mga posibleng nakaambag na salik ay ang gulay na madalas niyang kainin araw-araw. Sinabi niya, "Doktor, araw-araw ko itong kinakain para maging malusog." Matapos niyang itigil ang 3 gulay na sinabi ko at baguhin ang kanyang paraan ng pagkain sa loob ng 3 buwan, bumalik siya na kapansin-pansin ang pagbuti ng kalagayan. Mas maayos na ang kanyang kidney function, bumuti ang resulta ng kanyang dugo at ayon sa kanya, mas mahimbing na rin ang kanyang tulog sa gabi. May mga pag-aaral mula sa mga institusyong medikal tulad ng Harvard Medical School na nagpapakita na sa pagtanda, lalo na paglampas ng edad 60, nagbabago ang paraan ng pagproseso ng katawan sa ilang uri ng pagkain. Ang ilang gulay na dati madaling natutunaw at napapakinabangan ay maaaring mangailangan ng ibang paghahanda o limitasyon sa dami. Kaya mahalagang maging mas maingat at mas mapanuri. Tingnan ninyo ang inyong refrigerator ngayon din. Maaaring naroon ang ilan sa mga gulay na ito. Pagsapit ng edad 60, unti-unting humihina ang kakayahan ng atay at bato na magproseso at maglabas ng ilang sangkap sa katawan. Ang mga pagkaing dati, hindi naman problema noong mas bata pa tayo ay maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na epekto kapag nasobrahan o mali ang paghahanda. Kung panonoorin ninyo ang video na ito hanggang sa dulo, mas mauunawaan ninyo kung paano aalagaan ang inyong kalusugan at kung paano makakaiwas sa hindi kinakailangang pagbisita sa ospital. Maaari rin kayong mag-comment sa ibaba kung ano-anong gulay ang karaniwan ninyong iniimbak sa refrigerator upang mas mapag-usapan natin ito. Ngayon, pag-uusapan natin ang 3 gulay na kailangang pag-ingatan lalo na pagsapit ng edad 60. Lalo na ang gulay na babanggitin ko sa ikalawang pwesto. Ito ay maaaring ikagulat ng ilan dahil madalas itong kainin, minsan pa nga'y sa umaga. Kaya siguraduhing panoorin ito hanggang sa dulo. Magsimula tayo sa pangatlo, ang sibuyas. Marami ang magtatanong, bakit sibuyas? Hindi ba't mabuti ito sa sirkulasyon ng dugo? Tama po kayo. Sa maraming pagkakataon, may benepisyo ang sibuyas, lalo na kapag tama ang paghahanda at tamang dami ang kinokonsumo. Ngunit sa edad na 60 pataas, maaaring magbago ang reaksyon ng katawan sa ilang sangkap nito tulad ng sulfur compounds. Noong mas bata pa tayo, ang mga sangkap na ito ay nakatutulong sa paglilinis ng mga ugat. Subalit habang tumatanda, maaaring hindi na kasing epesyente ang pagproseso ng atay sa mga ito, lalo na kung madalas at hilaw itong kinakain. May mga ulat at pag-aaral mula sa mga organisasyong medikal sa Europa na nagsasabing ang sobrang pagkonsumo ng hilaw na sibuyas sa matatanda ay maaaring may ugnay sa ilang problema sa dugo tulad ng hemolytic anemia. Ang hemolytic anemia ay kondisyon kung saan mas mabilis masira ang pulang selula ng dugo kaysa sa kakayahan ng katawan na palitan ang mga ito. Kapag nangyari ito, maaaring makaranas ng panghihina, pagkahilo at hirap sa paghinga. May isang pasyente akong nakausap, si Lolo Jose Cruz, 63 taong gulang mula sa Cebu. Dahil nais niyang mapabuti ang kanyang presyon, araw-araw siyang kumakain ng hiniwang hilaw na sibuyas tuwing umaga. Sabi niya, maganda raw kasi ito sa sirkulasyon. Ngunit makalipas ang ilang buwan, nakaranas siya ng matinding pagkahilo at nahimatay. Sa pagsusuri, napag-alamang mababa ang kanyang red blood cell count. Doktor, araw-araw ko itong kinakain para lumakas, pero hindi ko alam na kailangan palang baguhin ang paraan, sabi niya. Pinayuhan ko siyang ihinto muna ang pagkain ng hilaw na sibuyas
at sa halip ay igisa ito bago kainin. Kapag naluluto, nababawasan ang tapang ng ilang sangkap at mas nagiging banayad ito sa katawan. Makalipas ang 2 buwan, bumalik siya at mas maayos na ang kanyang pakiramdam. Normal na muli ang kanyang blood test at wala na ang madalas na pagkahilo at pangangapos ng hininga. May mga pag-aaral din mula sa mga unibersidad tulad ng Stanford na nagpapakita na sa matatanda, ang labis na pagkain ng hilaw na sibuyas ay maaaring maiugnay sa abnormal na resulta ng ilang blood test. Ang mga sintomas ay kadalasang hindi biglaan. Unti-unti itong nararamdaman, bahagyang panghihina, kaunting hirap sa paghinga, at paminsan-minsang pagkahilo na kadalasan ay napagkakamalang normal na bahagi ng pagtanda. Hindi masama ang sibuyas. Ang mahalaga ay ang tamang paraan ng paghahanda at tamang dami. Para sa mga edad 60 pataas, mas mabuting iwasan ang pagkain nito ng hilaw at siguraduhing ito'y luto o ginigisa. Kapag luto, mas nagiging ligtas at mas madaling iproseso ng katawan ang mga sangkap nito. Lalo na sa mga mahilig isawsaw ang hilaw na sibuyas sa bagoong o tuyot suka. Mas mabuting lutuin muna ito bago kainin. Ngunit pangatlo pa lamang iyan. Mas nakakagulat ang pangalawa at ang una. Lalo na ang numero 1 dahil ito ang gulay na madalas isinasahog sa sabaw tuwing umaga at maaaring makaapekto sa bato kapag nasobrahan. Ang pangalawa ay ang talong. Marami ang nagtatanong, masama ba ang talong? Hindi ba't mayaman ito sa antioxidants? Totoo, may benepisyo ang antioxidants, lalo na noong mas bata pa at mas aktibo ang metabolismo. Ngunit pagsapit ng edad 60, kailangang maging maingat sa ilang sangkap ng talong tulad ng alkaloids. Ang alkaloids ay natural na compound na ginagawa ng halaman bilang proteksyon laban sa peste. Karaniwan itong matatagpuan sa mga halamang kauri ng talong. Noong mas bata pa tayo, kayang-kaya itong iproseso ng atay. Ngunit habang tumatanda, humihina ang paggana ng atay at maaaring hindi na ito kasing bilis sa pag-alis ng ilang compound mula sa katawan. Kaya mahalagang hindi ito kainin ng sobra at tiyaking maayos ang pagkakaluto. Sa huli, hindi layunin ng video na ito na takutin kayo kundi bigyan ng kaalaman. Ang bawat katawan ay magkakaiba at ang pinakamahalaga ay ang balanseng pagkain, tamang paghahanda at regular na konsultasyon sa inyong doktor. Sa edad na 60 pataas, mas mahalaga ang pagiging mapanuri at maingat sa mga pagkaing dati iniisip nating laging ligtas. Ang simpleng pagbabago sa paraan ng pagluluto at pagkain ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa inyong kalusugan at kalidad ng buhay, kaya't naiipon ang lasong ito sa katawan. Unti-unti itong naiipon, lalo na sa mga kasukasuan at maging sa mga nerbiyos. May isang pag-aaral na inilathala sa Nature Medicine noong 2022 na tumalakay sa epekto ng alkaloid mula sa talong sa mga matatanda. Ayon sa ulat na iyon, maaaring maapektuhan ng labis na alkaloid ang mitochondria ng mga nerve cells. Ano nga ba ang mitochondria? Maaari ninyo itong isipin bilang power plant ng ating mga selula. Dito nanggagaling ang enerhiya na kailangan ng bawat cell para gumana ng maayos. Kapag ito ay naapektuhan, maaaring humina ang mga selula at magdulot ng iba't ibang sintomas sa paglipas ng panahon. May inilabas ding resulta ng pag-aaral ang Mayo Clinic na tumingin sa mga pasyenteng may arthritis. Napansin nila na sa ilang kaso, ang madalas na pagkain ng talong ay nauugnay sa mas mataas na antas ng inflammation. Hindi ito nangangahulugang automatikong masama ang talong para sa lahat, ngunit para sa ilang matatanda, lalo na iyong may kasalukuyang problema sa kasukasuan, maaaring kailanganing maging mas maingat. Tingnan natin ang kaso ni Lola Maria Reyes, 69 na taong gulang mula sa Quezon City. Paboritong-paborito niya ang talong, ginisang talong, steamed na talong, ensaladang talong. Halos araw-araw ay kasama ito sa kanyang hapag.
Sabi pa niya, masustansya raw ang kulay ube kaya dapat araw-arawin. Ngunit kalaunan, nagsimula siyang makaramdam ng pananakit ng tuhod. Noong una, inisip niyang normal lang iyon dahil sa edad. Ngunit habang tumatagal, lalo itong lumalala. Nahihirapan na siyang umakyat ng hagdan at madalas ay hindi makatulog sa gabi dahil sa kirot. Nang siya ay magpasuri sa ospital, napag-alamang lumala ang kanyang arthritis at mataas ang kanyang inflammation levels kumpara sa normal. Doktor, akala ko masustansya ang kulay ube kaya masipag akong kumain nito. Hindi ko alam na maaaring makadagdag ito sa problema ko, ang sabi niya. Pinayuhan ko siyang pansamantalang ihinto ang pagkain ng talong at obserbahan ang pagbabago. Iminungkahi ko rin ang ibang gulay tulad ng broccoli at carrots na mas banayad sa kanyang kondisyon. Pagkalipas ng 3 buwan, kapansin-pansin ang kanyang pagbuti. Ayon sa kanya, nabawasan ng malaki ang pananakit ng kanyang mga tuhod at bumaba rin ang kanyang inflammation levels. Mayroon ding 3 taong obserbasyon mula sa rheumatology department ng isang universidad na ospital sa Asia kung saan napansin na sa mga pasyenteng may arthritis na nagbawas o tumigil sa pagkain ng talong, marami sa kanila ang nakaranas ng ginhawa sa kasukasuan. Ang alkaloid ay natural na compound na matatagpuan hindi lamang sa talong kundi pati sa kamatis, patatas at bell pepper dahil kabilang sila sa iisang pamilya ng halaman. Lahat sila ay may taglay na alkaloid, ngunit magkakaiba ang dami. Hindi ito automatikong mapanganib, subalit sa edad na 60 pataas, maaaring bumagal ang kakayahan ng katawan na iproseso ang ilang compound, kaya mas mainam ang moderation. May mga pag-aaral din na tumitingin sa posibleng epekto ng labis na alkaloid sa cognitive function. Sa ilang obserbasyon mula sa Harvard Medical School, nakita na ang sobrang dalas ng pagkonsumo ng ilang pagkain na mataas sa alkaloid ay maaaring maiugnay sa mas mataas na panganib ng paghina ng pag-iisip sa matatanda. Hindi ito direktang sanhi, ngunit isang posibleng risk factor na dapat isaalang-alang. Kung ganoon, dapat na ba talagang iwasan ng talong? Magandang tanong yan. Hindi naman kailangang tuluyang ipagbawal para sa lahat, ngunit kung kayo ay may arthritis, madalas sumasakit ang kasukasuan o napapansin ninyong humihina ang inyong memorya, maaaring makabubuting subukang bawasan o ihinto muna ito at kumonsulta sa inyong doktor. Kung nais ninyo ng gulay na kulay ube, maaari ninyong subukan ng repolyong ube o pulang sibuyas na hindi kabilang sa parehong pamilya ng talong. Mga kaibigan, kung madalas pa rin kayong kumakain ng talong at napapansin ninyong sumasakit ang inyong mga tuhod o tila hindi na kasing talas ang inyong memorya tulad ng dati, maaaring panahon na upang suriin ang inyong pagkain. Ngunit pangalawa pa lamang ito. Ang numero 1 ay mas madalas makita sa hapag, lalo na sa mga sabaw tuwing umaga. Para sa ilang matatanda, ang sobrang pagkain nito ay maaaring magdulot ng problema sa bato kung hindi mababantayan. Ang numero 1 ay ang spinach. Spinach. Marami ang nagugulat dito dahil kilala itong mayaman sa iron at folate. Totoo, may taglay itong mahahalagang sustansya at maaaring maging bahagi ng balanseng pagkain. Ngunit pagsapit ng edad 60, kailangang mas maging maingat sa dami at dalas ng pagkain nito dahil sa taglay nitong oxalate. Ano ang oxalate? Isa itong natural na compound na matatagpuan sa ilang gulay, kabilang ang spinach. Kapag nasobrahan, maaari itong mag-ambag sa pagbuo ng kidney stones sa mga taong may predisposisyon. May mga pag-aaral mula sa Harvard Medical School na sumubaybay sa malaking bilang ng tao at nakitang ang madalas na pagkain ng pagkaing mataas sa oxalate ay maaaring maiugnay sa mas mataas na panganib ng kidney stones sa ilang individual, lalo na sa edad 60 pataas. Ang isang serving ng spinach ay may mataas na antas ng oxalate kumpara sa ibang gulay. Noong mas bata pa tayo, mas epesyente ang ating mga bato sa pagproseso at paglabas ng sobrang oxalate. Ngunit habang tumatanda, maaaring bumaba ang kakayahan ng bato, kaya mahalaga ang tamang dami at sapat na pag-inom ng tubig.
Tingnan natin ang kaso ni Lolo Pedro Santos, 71 taong gulang mula sa Davao. Araw-araw siyang kumakain ng sabaw na may spinach tuwing umaga dahil nais niyang madagdagan ang kanyang iron intake. Isang araw, nakaramdam siya ng matinding sakit sa tagiliran. Noong una, inakala niyang simpleng pagkapilay lamang, ngunit nang hindi ito mawala at lalo pang lumala, nagpunta na siya sa ospital. Matapos ang mga pagsusuri, natuklasang may kidney stones siya at bumaba ang kidney function kumpara sa normal. Doktor, mahigit 4 na taon ko itong kinain araw-araw dahil akala ko masustansya. Hindi ko alam na kailangan ko palang bantayan ng dami, ang sabi niya. Pinayuhan ko siyang ihinto muna ang spinach at ayusin ang kanyang diet kasama ang mas maraming tubig at alternatibong gulay na mas mababa ang oxalate. Ang mahalagang tandaan mga kaibigan ay hindi masama ang gulay. Ngunit sa edad na 60 pataas, ang dati nating kinakain ng walang pag-aalala ay maaaring mangailangan na ng mas maingat na paglapit. Ang susi ay balanse, tamang paghahanda at regular na konsultasyon sa doktor. Sa ganitong paraan, mapapanatili nating malusog ang ating mga bato, kasukasuan at isipan habang tayo ay tumatanda. Sa halip, pinayuhan ko siyang kumain ng kale o broccoli. Ang mga gulay na ito ay napakababa ng oxalate at mas banayad para sa mga may edad 60 pataas. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik si Lolo at talagang nakakamangha ang resulta. Umabot sa 50% ang pagbuti ng kanyang kidney function. Nawala ang sakit sa kanyang tagiliran at naging malinaw at maayos na muli ang kanyang ihi. Ngunit may mas seryoso pa tayong dapat pag-usapan. Ang oxalate ay hindi lamang naiipon sa bato. Maaari rin itong maipon sa mga kasukasuan at sa ilang pagkakataon may ugnay sa gout o arthritis. May isang pag-aaral na inilabas ng UC San Diego School of Medicine kung saan sinuri ang mga 60 anyos pataas na isinugod sa emergency room dahil sa acute kidney failure. Napag-alaman na malaking porsyento sa kanila ang madalas kumain ng mga pagkaing mataas sa oxalate. Mas dapat ding mag-ingat kapag kinakain ang spinach ng hilaw, tulad ng sa spinach juice o spinach salad dahil mas mataas ang bioavailability ng oxalate kapag hindi ito niluto. Kaya ang tanong ng marami, dapat na ba talagang iwasan ng spinach? Para sa mga edad 60 pataas, lalo na sa may mahinang kidney function o may kasaysayan ng kidney stones, mas makabubuting bawasan o tuluyang ihinto ito ayon sa payo ng doktor. Paano naman po makakakuha ng iron? Magandang tanong iyan. Maaari tayong makakuha ng sapat na iron mula sa karne ng baka o manok at maging sa iba pang alternatibong pagkain na inirerekomenda ng doktor. Ang folate naman ay makukuha rin sa broccoli, asparagus at iba pang mas ligtas na gulay. Mga kaibigan, kumakain pa rin ba kayo ng sabaw na may spinach tuwing umaga? Madalas ba kayong magluto ng ginisang spinach o ginataan na may spinach? Kung nakararanas kayo ng pananakit ng tagiliran o napapansin ninyong mabula ang inyong ihi, mahalagang magpasuri at huwag baliwalain ang sintomas. Ayon sa ilang datos mula sa National Institutes of Health, maraming pasyenteng may chronic kidney failure na edad 60, pataas ang may mataas na konsumo ng pagkaing may oxalate. Hindi man ito direktang sanhi sa lahat ng kaso, isa itong mahalagang risk factor na dapat bantayan. Ang spinach ay maaaring maging tahimik na risk factor kung sosobra ang pagkain at hindi naaayon sa kondisyon ng katawan. Ang mas delikado, dahan-dahan lumalabas ang mga sintomas, pagkapagod, pamamanas, pagbawas ng ihi na madalas nating iniuugnay lamang sa pagtanda. Ngunit kapag malala na ang pinsala sa bato, mahirap na itong maibalik sa dati. Kaya mahalagang pangalagaan ang ating mga bato habang maaga pa. Kung may kondisyon kayo sa bato, makipag-usap sa inyong doktor tungkol sa tamang diet at isaalang-alang ang pagpapalit ng spinach sa mas mababang oxalate na gulay. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano-anong mga gulay ang mas ligtas at kung paano bumuo ng tamang pagkain para sa mga may edad 60 pataas. Ano nga ba ang mga gulay na dapat piliin?
Napakasimple lamang. Una, kumain ng mga cruciferous vegetables. Ano ang ibig sabihin ng cruciferous? Ito ang mga gulay na kabilang sa pamilya na may bulaklak na hugis krus. Kabilang dito ang broccoli, kale, repolyo, labanos at pechay. Ang mga gulay na ito ay karaniwang ligtas para sa mga nakatatanda at may taglay na sustansyang nakatutulong sa natural na proseso ng detoxification ng atay. Pangalawa, piliin ang mga root vegetables o mga halamang ugat. Ito ang mga gulay na tumutubo sa ilalim ng lupa tulad ng carrots, labanos, burdock at lotus root. Kadalasan, mababa ang taglay nilang natural toxins at mayaman sila sa dietary fiber na mabuti para sa bituka at sa kabuuang kalusugan. Pangatlo, kumain ng mga gulay mula sa pamilya ng kalabasa o gourd family. Kabilang dito ang kalabasa, pipino, melon, at pakwan. Mataas ang water content ng mga ito at karaniwang banayad sa katawan, kaya mas ligtas para sa mga edad 60 pataas. Madaling tandaan, krus, ugat, at kalabasa. Ang krus ay para sa suporta sa detox. Ang ugat ay ligtas at mayaman sa fiber. Ang kalabasa ay mataas sa tubig at banayad sa katawan. Sa kabilang banda, tandaan din ang mga gulay na dapat limitahan, lalo na kung may umiiral na kondisyon sa kalusugan. Kabilang dito ang mga gulay na nasa nightshade family tulad ng talong, kamatis, patatas at bell pepper. May taglay silang alkaloids na sa karamihan ng tao ay hindi naman problema, ngunit sa ilang matatanda, lalo na iyong may arthritis o sensitibo sa mga compound na ito, maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na reaksyon kapag nasobrahan. Pati po ba kamatis at bell pepper? Hindi naman kinakailangang tuluyang ipagbawal para sa lahat, ngunit pagsapit ng edad 60, mas makabubuting obserbahan ang sariling reaksyon ng katawan at iwasan ang labis, lalo na kung hilaw itong kinakain at may kasamang sintomas tulad ng pananakit ng kasukasuan. Habang tumatanda, maaaring bumagal ang kakayahan ng katawan na iproseso ang ilang natural compounds tulad ng alkaloids. Sa ilang tao, maaari itong maiugnay sa pananakit ng kasukasuan o iba pang discomfort, kaya mahalagang maging mapanuri sa pagpili ng pagkain. Kapag namimili kayo, itanong ninyo sa sarili, kabilang ba ang gulay na ito sa krus, ugat o kalabasa? Kung oo, karaniwan itong ligtas. Kung hindi, lalo na kung kabilang ito sa nightshade family, maaaring kailanganin ninyong bawasan o bantayan ang dami. Huwag basta magpapadala sa mga bagong gulay na sinasabing superfood. Alamin muna kung anong pamilya ito nabibilang at kung angkop ba ito sa inyong kondisyon. Ganito ang ginawa ni Lolo Pedro Santos. Pinalitan niya ang spinach ng kale at mas bumuti ang kanyang kidney function. Si Lola Maria Reyes naman ay itinigil ang talong at mas pinili ang mga root vegetables tulad ng carrots at labanos, at malaki ang ibinaba ng kanyang arthritis symptoms. Si Lolo Jose Cruz naman ay tumigil sa pagkain ng hilaw na sibuyas at mas piniling kumain ng repolyo at bumalik sa normal ang kanyang blood test results. Mga kaibigan, napakasimple lamang. Tandaan ang krus, ugat at kalabasa. Sa palengke man o grocery, unahin ang mga ito. Sa ganitong paraan, makakakain kayo ng gulay ng mas ligtas kahit sa edad 60 pataas. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Mahalaga rin kung paano ninyo ihahanda at kakainin ang mga ito. Sa edad 60 pataas, nagbabago hindi lamang ang dapat kainin, kundi pati ang paraan ng pagkain. Depende sa oras ng pagkain at paraan ng pagluluto, maaaring mas maging kapaki-pakinabang ang isang gulay o kabaliktaran. Ngayong alam na ninyo kung paano pumili ng mas ligtas na gulay, ituturo ko naman kung paano buuin ang tamang pagkain para sa mga may edad 60 pataas upang mapanatili ang lakas, malinaw na pag-iisip at maayos na paggana ng mga bato at iba pang mahahalagang bahagi ng katawan. Ang pinakamahalaga sa pagkain ng mga may edad 60 pataas ay ang tinatawag na 369 na rule. Ano ba ang ibig sabihin ng 369? Ang 3 ay nangangahulugang kumain ng 3 kulay
ng gulay araw-araw. Hatiin ninyo ito sa kulay berde, kahel at puti. Ang berde ay maaaring broccoli o kale. Ang kahel ay carrots o kalabasa. At ang puti naman ay labanos o repolyo. Bakit kailangang iba-iba ang kulay? Dahil bawat kulay ay may iba-ibang sustansyang taglay. Kung iisa lang ang kinakain, may mga nutrisyong maaring hindi ninyo makuha. Kaya mahalaga ang sari-saring kulay para masigurong kumpleto ang sustansyang pumapasok sa katawan. Ang 6 o 6 ay nangangahulugang 6 na uri ng sustansya ang dapat ninyong makuha ng balanse. Carbohydrates, protina, taba, bitamina, mineral, at dietary fiber. Siguraduhin kasama ang 6 na ito sa bawat pagkain, lalo na sa edad 60 pataas. Napakahalaga ng protina dahil ito ang tumutulong upang mapanatili ang lakas ng kalamnan at maiwasan ang muscle loss. Inirerekomenda na kumain ng humigit kumulang 1.2 gramo ng protina bawat kilo ng inyong timbang araw-araw. Maliban na lamang kung may ibang payo ang inyong doktor. Ang 9 o 9 naman ay nangangahulugang iwasan ng pagkain pagkatapos ng 9:00 ng gabi. Pagsapit ng edad 60, bumabagal ang panunaw sa gabi. Kapag kumain pa kayo lampas 9:00, maaaring hindi na ito matunaw ng maayos. Magiging mabigat ito sa tiyan at maaaring makaapekto sa kalidad ng inyong tulog. Lalo na sa mga mahilig magmeryenda ng prutas sa gabi, kailangan ding mag-ingat. Sa oras na iyon, humihina ang paggana ng insulin kaya maaaring biglang tumaas ang blood sugar. Isa pa sa mahalagang alituntunin, lutuin ang karamihan sa mga gulay bago kainin. Totoo, nung bata pa tayo ay mas maraming enzymes at mas malakas ang ating panunaw, kaya kayang-kaya ang hilaw na gulay. Ngunit pagsapit ng edad 60, nababawasan ang enzymes na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Mas madaling maabsorb ng katawan ng sustansya mula sa lutong gulay, lalo na ang mga halamang ugat. Ang hilaw na carrots o labanos ay maaaring magdulot lamang ng kabag kung hindi madaling matunaw. Ang mga cruciferous vegetables gaya ng broccoli ay mas mabuting bahagyang i-blanch o lutuin ng kaunti. Ang sobrang pagkain ng hilaw na broccoli ay maaaring hindi maging maganda para sa thyroid sa ilang tao. Samantala, ang mga gulay mula sa pamilya ng kalabasa tulad ng pipino at pakwan ay maaaring kainin ng hilaw dahil mataas ang kanilang water content at mas madaling tunawin. Sa karanasan ko sa mga pasyenteng sumunod sa 369 na rule, marami sa kanila ang nakapansin ng malinaw na pagbabago. Si Lolo Pedro Santos ay ganito ang ginawa. Sa umaga broccoli at carrots, sa tanghali kale at kalabasa, sa gabi repolyo at labanos. Hinahati niya ang mga ito ayon sa kulay. Dahil hindi na rin siya kumakain pagkatapos ng 9:00 ng gabi, mas gumanda ang kanyang panunaw at hindi na mabigat sa tiyan ang pakiramdam niya bago matulog. Si Lola Maria Reyes naman ay dinagdagan ang kanyang protina sa bawat pagkain. Sinisiguro niyang may isda o tokwa siyang kasama sa plato. Dahil dito, hindi lamang bumuti ang kanyang arthritis, kundi lumakas din ang kanyang mga kalamnan. Si Lolo Jose Cruz naman ay sinimulang lutuin ang lahat ng kanyang kinakain na gulay. Ayon sa kanya, tuluyan nang nawala ang kanyang madalas na indigestion. Tandaan ninyo, pagsapit ng edad 60, hindi na pwedeng kumain tulad noong bata pa. Nagbabago ang katawan, kaya kailangan ding magbago ang paraan ng pagkain. Ang 369 na rule at ang tamang pagluluto ng gulay ay simpleng hakbang na maaaring magdala ng malaking epekto sa kalusugan. Kung susundin ninyo ito, malaki ang posibilidad na maramdaman ninyo ang pagbabago sa loob ng ilang buwan. Hindi ito himala, kundi resulta ng mas maingat at mas balanseng pagpili ng pagkain. Kung mayroon kayong spinach, talong, o madalas kumain ng hilaw na sibuyas at may nararamdaman kayong sintomas, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago gumawa ng malalaking pagbabago. Huwag basta-basta magtatapon ng pagkain nang hindi isinasaalang-alang ang inyong personal na kondisyon sa kalusugan.
Tandaan ang 3 gulay na dapat limitahan lalo na kung may umiiral na kondisyon, spinach, talong at hilaw na sibuyas. Hindi ito automatikong bawal sa lahat, ngunit para sa mga edad 60 pataas na may problema sa bato, kasukasuan o dugo, mas makabubuting maging maingat. Sa halip, piliin ang mga gulay mula sa grupong krus, ugat at kalabasa. At huwag kalimutan ang 369 na rule, 3 kulay ng gulay, 6 na uri ng sustansya, at walang pagkain pagkatapos ng alas 9 ng gabi. Sa loob ng maraming taon ng paggamot sa iba't ibang pasyente, napagtanto ko na sa edad 60 pataas, ang maliliit na pagbabago sa araw-araw na pagkain ay maaaring magdala ng malalaking resulta. May mga pasyente akong nagbawas lamang ng ilang pagkain at nakakita ng malinaw na pagbuti sa kanilang kalusugan. Kayanin niyo rin ito. Hindi ito komplikado. Sa susunod ninyong pamamalengke, pumili ng mas maingat. Punuin ang inyong basket ng broccoli, kale, carrots, labanos, kalabasa at pipino. Ihanda ang mga ito ng maayos at iwasan ang pagkain sa gabi kung hindi na kinakailangan. Subukan ninyo ito sa loob ng 3 buwan at obserbahan ang inyong pakiramdam. Maaaring mas magaan ang paggising ninyo sa umaga, mabawasan ang pananakit ng tuhod, at maging mas mahimbing ang tulog sa gabi. Ginawa ko ang video na ito dahil nais kong makatulong sa inyo na magkaroon ng mas malusog at mas mahabang buhay. Pagsapit ng edad 60, bawat subo ay may ambag sa inyong kinabukasan. Pare-pareho man tayong kumakain ng gulay, nagkakaiba ang resulta depende sa uri, dami, at paraan ng paghahanda. Simula ngayon, piliin ninyo ang landas tungo sa mas maingat at mas balanseng pagkain. Isama ninyo ang inyong pamilya sa pagbabagong ito. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, maaari ninyo itong ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay. At kung nais pa ninyong makatanggap ng iba pang kaalamang pangkalusugan, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Manatiling malusog ngayong araw. Taos puso kong sinusuportahan ang inyong hangarin para sa isang malusog at masiglang pagtanda.